Kayo ba ay nagalit na, mga kapatid? Ano itsura nyo kapag kayo nagagalit? Nanginginig? Namumula ang mata? Nakangiti na parang tigre? Pagkatapos nun, anong makikita sa inyo? Pagka nagagalit tayo, wala sa lugar, pamilya natin, hapay. Happy ba? Apektado lahat. Tayo po ay nasa series tungkol po sa kalayaan mula sa at ating nasimulan ang kalayaan mula sa emosyon. Ngayon naman, ikalawa, paano tayo makakalaya mula sa galit? Paano tayo makakalaya mula sa galit? At inayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia. Ephesians chapter 4, verse 26 to 32. Ephesians chapter 4, verse 26 to 32. Ganito po ang pagkakasabi. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabubuting bagay upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At wag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at aming idinudulog ang aming pong mga puso na kung saan nariyan po ang galit. Galit na kung saan nakakapanira ng aming kapwa at nakapagdudungis sa iyo pong kabanalan sa aming buhay. Turuan niyo kami, Ama, na makalaya sa damdaming ito upang patuloy kaming makapaglingkod sa inyo at lumago sa espiritual na buhay na hinahangad ninyo. Maraming salamat po at magsalita kayo sa bawat puso na naririto maging sa inyong lingkod na huwag iwanan sa kanyang sariling kakayanan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 2021, nung kami po ay nagtungo ni Mama sa misyon. At alam natin ang kalagayan ng transportation noon, lalo na pagdating sa aeroplano. Marami po talagang mga delays. At marami pong pagbabago kapag nandun ka na sa terminal. At kapag nabago pong schedule ng inyong flight, pinagmasdan ko mukha ng mga tao. Nagbago ang kanilang anyo.
nandun yung parang nagpupuyos na galit dahil hindi nangyari yung gusto nila, punong-puno ng galit. Mag-asawa, nagsasagutan sila. Mahina ang tinig pero kitang-kita mo sa kanilang aksyon talagang gusto nang manakit sa isa't isa. Bakit? Dahil sa galit. Mayroon namang simple sosyal. Nakaupo sila magkatabi, binasdan ko. Nagsalita yung lalaki, tahimik, daming dandahan. Sumagot yung babae, pasindak. Pero nakangiti sila nakatingin sa amin. Tigas ulo mo! Di ka nakikinig eh. Marami pong reaksyon makikita natin pagdating po sa galit. Ang galit po ay pwede nating maiwasan. Kuminsan, hindi maiwasan, pero pwede nating maiwasang huwag magkasala. Gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang galit ay isang napakasamang armas kung hindi ito makukontrol sa buhay. Aani ka ng kahihiyan, aani ka ng maraming salita sa iyong kapwa na makapagpapadismaya sa iyo hanggang sa ikaw ay ma-depress. Kapag ito'y bumuga, maraming mapapinsala. Sabi ko nga, maraming mahapi na pamilya. Tulad ng asido na sumisira ng matigas na bakal. Kaya hindi po mabuti na mayroon tayong kimkim na galit. Sapagkat tayo po mismo ang nasisira tulad ng asido. Pero ang tanong, ang galit ba ay laging mali? Hindi naman kailangan magalit. Now, ayon po sa banal na kasulatan, hindi naman. Sapagkat maging ang ating Diyos may galit. Ngunit ang sabi, mabagal kung magalit at ang ating Panginoon, balanse sa kanyang galit, puno ito ng pag-ibig at kabanalan. So bago natin i-justify o ikatwiran ang ating sariling galit, tignan muna natin ang mga katangian ng Diyos na nasama sa atin din sapagkat tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Isang halimbawa, Psalms 103 verse 8. Isang katangian ng Diyos, ang sabi, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness." Tanda natin yan. Yan po ay nasa atin. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at tapat na pag-ibig ay sagana. Nehemiah chapter 9, verse 17. Ganito po ang pagkakasabi sa isang kasaysayan. Nagpaliwanag dito si Nehemiah, ayaw nilang sumunod at hindi nalala ang mga kahabagan o kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi naging matigas ang kanilang ulo at pumili ng isang pinuno upang bumalik sa kanilang pagkabihag sa Ehipto. Ngunit, ikaw ay Diyos na handang magpatawad, mapagpala at mahabagin, hindi magagalitin, sagana sa tapat na pag-ibig, at hindi mo sila pinababayaan. Yan ang isang karakter ng Diyos na pinapakita sa atin na taglay din natin. Kung ating itong pamumuhay, ito'y bunga ng Espiritu sa atin. Ang Diyos ay mabagal magalit, mayroon siyang kapangyarihan, at siya'y puno ng pag-ibig, kababaang puso, at handang magpatawad. Mayroon pong kasabihan na habang tumatas ka sa posisyon, masigit mong makukontrol, masigit mong kontrolin ang iyong galit. Nakakalungkot sapagkat binabaliktad po ang ganito pong paniniwala. Greater power. Madadama mo na ikaw ay meron kang higit na karapatang magalit.
sapagkat mataas ang iyong katungkulan. Kaya ang Biblia po ay marami pong sinasabi tungkol sa ating galit. Tungkol sa ating galit. At may mga kawikaan na dapat nating alamin. Proverbs 15:18. Ang mainiting tao ay naguudyok ng pagtatalo. Ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. Pag mainitin talaga ulo mo, naghahamon ka talaga. Pero kung makupad ang galit mo, nagpapahupa. Proverbs 16:32. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. At ang namamahala sa kanyang diwa kaysa sumasakop sa isang bayan. Anong silbi? Nasakop mo nga isang bayan, puros puno-puno ka ng galit, puot. Mas maigi pa raw ang namamahala sa kanyang diwa. Na marami pang mga proverbs na mababasa natin when it comes to anger. So marami nagsasabi, gaya ng ating binasa, na mayroong sinless anger. Mayroong pong galit na hindi nagkakasala. Simulan natin sa verse 26 sa ating text. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Totoo, mayroon pong galit na hindi kailangang magkasala. So anong itsura ng galit na hindi po nagkakasala? Walang iba po kundi ang galit na ito ay tulad po ng larawan ni Kristo. Tayo'y kinilala, itinilaga, tinawag ng ating Diyos upang tayo maging kahawig o kamukha, kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Remember, Romans 8:28-29? And we know that in all things, God works together for good. Lahat po ng bagay, ginagawa ang Diyos, may ginagawa ang Diyos upang tayo po ay mahubog tungo sa larawan ni Kristo at lalo na sa galit. Nagagalit tayo, pero ang purpose nito ay hindi po masira ang larawan ni Kristo sa ating buhay, kundi lalo pang sumagana ang kanyang larawan. Paano natin gagawin to? Number 1, huwag lubugan ng araw ang iyong galit. Ang sabi po sa 26, magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Kapag kang galit po natin ay nananatili sa ating puso hanggang sa ito ay tumagal at nilarawan paglubog ng araw, ibig sabihin po, mayroon pong panahon talaga na dapat mawala. Yung pong dapat makita natin na hindi tayo nagkikimkim na galit. Hindi po dapat yung galit ay nakakapangugat sa ating puso. Sapagkat kapag ito ay nagkaroon ng ugat sa ating puso at nanatili, binibigyan natin ng pagkakataon si Satanas sa ating buhay. Si Satan ngayon ang magkukontrol sa iyo. Hindi na ikaw. Ang sabi po rito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Na alam natin, Jesus Christ hindi po nakontrol ng dyablo, kundi ang dyablo ang kinontrol ng Panginoon. Pagdating po sa temptation, ginamit lahat ni Satan ang lahat ng paraan para ma-deceive si Jesus Christ. Pero ang sabi ni Jesus Christ, it is written, it is written, it is written. Salita ng Diyos ang pinangaharap ni Jesus Christ. At sa atin din, salita rin ng Diyos. Huwag lulubugan ng araw.
Huwag panatilihin ang galit sa ating puso. Sapagkat kapag ka ito po'y nanatili, binibigyan natin ng pagkakataon sa Satan na kontrolin ka. Dapat mawala ang emotion na ito. Yun ang ating pinag-aralan last week. Dapat mapagtagumpayan natin ang ating emotion. Si Jesus Christ, hindi siya nagalit dahil ginawan siya ng masama. Yung ginawang masama sa kanya, nagalit siya dahil sa kasalanan laban sa katwiran ng Diyos. So anong sagot ng ating Panginoon pagdating dito, mga kapatid? 1 Peter chapter 2 verse 23, ganito po ang paliwanag ni Peter kung paano po sinagot ni Jesus Christ lahat po ng pang-alipusta sa kanya ng mga tao. Ang sabi po, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Now, pagkayang pong galit natin ay nananatili yan within an hour, 2 hours, 1 day. Mga kapatid, ang ano niyan, ang kasunod niyan ay pagganti. But Jesus, ang sabi rito, and while being reviled, He did not revile in return. While suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him, to God, who judges righteously. Even Christ, the Son of God, God Himself, hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili, kundi pinagkatiwala niyang sarili sa Diyos. Yan po yung picture para sa atin. Bagamat tayo Christian and Christ lives in our heart, huwag tayo magtiwala sa ating sariling flesh, kundi paubayan natin sa Panginoon. Pag sinabing revile, mga kapatid, ang ibig sabihin magtambak ng abuso. Tinatambak ka ng, inaabuso ko na. Karamihan yan sa mga amo eh. Yung mga pasaway ng mga employee. Dahil mabait yung amo, bahala na. Aabusuhin na yung kabaitan. Tinatambakan ng abuso. Pag napuno na po yung pang-aabuso, tama si Fernando po. Kapag puno na ang salop, yan ay salitang pantao. Salitang pantao po yan. Pagdating sa Diyos, hindi po ganun. Ang sabi po sa ating binasa, sa 1 Peter chapter 2 verse 23, nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Hindi siya gumanti sa pag-alipusta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahato sa Diyos. Balik tayo sa salita ng Diyos. Ano ba tinanggap ko sa salita ng Diyos? Ano bang kalooban ng Diyos sa akin pagdating sa damdaming ito? Sapagkat pag tayo po ay nagsalita ng kaunti, alam natin we're controlled by Satan already. Kasi pinahabayaan natin na makapaglublob si Satan sa ating pong sarili. Ang sabi nga ni Aristotle, ay na-quote sa Tagalog, ang taong nagagalit sa tamang dahilan, laban sa tamang tao, sa tamang paraan at tamang sandali, sa tamang tagal, karapat-dapat sa papuri. Ibig sabihin, ang taong nagagalit with self-control ay talagang kapuri-puri. At ito ang kapayagan ng buhay ni Jesus Christ. So yun po yung sinless anger. Hindi tayo nagkakasala, pwedeng magalit. Then ikalawa, tignan natin ang katangian ng sinless anger. Verse 27. Huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo.
Now, alam natin, ang Diablo, si Satan, tinawag yang evil. At iba pang marami pa sapagkat siya'y deceiver, destroyer, liar, lahat po ng katangian ni Satan. Kaya sabi, huwag bigyang pagkakataon si Satanas. Meaning to say, ang isang sinless anger po ay mapagbigay. Si Satan po ay sakim. Sakim si Satan. Napansinin ninyo, bakit ang kasunod dito sa verse 28 ay tungkol sa pagnanakaw? Parang walang kaugnayan. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay na mabuting bagay upang siya'y may bahagi sa nangangaral. No. Alam na natin, walang ibang magnanakaw kundi si Satan. At kapag ang magnanakaw, kilalanin natin, itong nilagay ni Paul na example Yung mayroon kang galit na nabibigyan mo ng pagkakataon sa Satan, inilarawan ka sa isang taong magnanakaw. Ang isang magnanakaw ay sakim, makasarili, selfish, walang ibang inintindi kundi kanyang sarili, mapagsamantala, lalamangan ka talaga, mapanlamang sa kapwa. So ang solution dyan is work. Magtrabaho ka. Bakit po? Sapagkat sa pagtatrabaho, ay hindi ka na mag-iisip magnakaw, hindi ka na mag-iisip manamantala sa iba, at mayroon kang may tutusto sa iyong sarili, hindi ka nagiging sakim, at the same time, nagiging mapagbiyaya ka sa iba. So ang sinless anger po, mga kapatid, ay puno po ng biyaya. Dapat napupuno ng biyaya, hindi para makapanakit sa iba, hindi para mapanlamang sa iba, kundi i-build up mo ang kanyang sarili, makatulong sa iba. Ang sinful anger, laging nakaugat sa selfishness. Pagka makasarili, sarili lang inintindi. Magtatrabaho man siya, pero kailangan may sukli. May gagawa man sa kinakailangan, may reward. Yan po'y makasarili. Ya'y bunga po ng lihim na galit. Kaya tayo may galit dahil we are so proud of ourselves. Masyado tang mapagmataas. Kinakailangan sinasanto. Niluluhuran mo lahat ng ginagawa ko. Dahil kung wala ako, walang mangyayari sa inyo. Minsan, kaya tayo nagagalit, hindi tayo sang-ayon sa isang bagay. Kung anong gusto ng iba. Ang sinless anger, wala siyang concern ano man nagawa ng iba. Ang concern niya ay sarili lamang. So, sinless anger, ang unang-unang katangian ay talagang ito ay giver or mapagbigay. Then ikalawa, sinless anger, hindi nag-aalaga po ng hinanakit, walang apoy na nanatili sa puso. Madalas pong magamit yung pag nagsiga ka, gusto mong patayin, lalo sa camping, tatabunan mo mga sariwang damo. Tatabunan mo sariwang damo para mamatay siya. Kinabukasan may darating na ibang campers naman, kukuy-kuyin lang yun. Muli mag-aapoy. Bakit? Isariwa yung sa ibabaw Ganon din ang galit, tatakpan mo ng magagandang bagay, magandang salita, magandang ugali. Pero konting kamali, siklab agad yan. Bakit? Nananatili yung apoy. Mayroong hinanakit. Papansin nyo ba? Mga kaibigan natin, tagal natin kasama, mabiro mong konti, pang! Uungkatin na lahat yung nakaraan.
susumbatan ka na. Why? Nakatago yung kasalanan. Hindi yung sinless. Ganyan ang nag-aalaga ng kasalanan, madaling sumiklab. Sabi nga sa 26, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Huwag takpan ng mga sariwa papakita. Itulad lang yan sa isang dragon na natutulog. Nakikita niyo may cartoons, may palabas, mahilig ako sa cartoons sa palabas na nag-aaway mga bata sa ibabaw ng bato. Pero may nabiyak na bato, biglang gumising mata. Yeah? Dragon pala yung kinatateriwan na nasanguso sila ng dragon. Ganun po ang kasalanan amin ng galit. Pagka nakanti yan, sisigaw yan. So hindi lamang ang sinless anger ay mapagbigay, hindi lamang ito nag-alaga ng galit, kundi ang sinless anger ay malayunin, may pakay. Malayunin ang isang galit. Sapagkat kung ang galit na walang layunin, hindi ito pagre-rebuke. Tulad sa atin, pag nag-rebuke tayo ng mali ng ating kapatid, mayroon tayong purpose palagi. Balik tayo sa salita ng Diyos. Pero kung magre-rebuke lang tayo dahil yung tao ang ating insultuhin, tulad ng galit. Actually, iwasan natin, maggalit tayo sa tao, tapos insultuhin natin ang kanyang pagkatao. Magalit tayo sa mali. Pero wag na nating tirahin po yung kanyang personal. Yung galit ni Jesus Christ sa temple, hindi siya nagalit dahil ginawan siya ng masama, kundi nagalit siya dahil nilapastangan nila ang banal na templo. Nilapastangan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagat pangako ng Diyos, even in the Old Testament, ng Panginoon ay maninirahan sa templo. Ito'y nagiging prayer house. Pero ang ginawa nito mga taong ito ay ginawa nilang palengke, negosyo, pagsasamantala, pandaraya. Kaya nagalit ang Panginoon. Matuwid ang galit ng Panginoon. Mayroong pakay ang galit na yun. At yun ang dapat din makita sa atin. So yun po yung pangalawa. Yung una, nakita natin ang sinless anger. Kalawa, nakita natin ang characteristics ng isang sinless anger. Then thirdly, mga warnings. Warning against anger. Verse 29 to 32. Basahin natin muli. Anumang masamang salita hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Napakabigat nun, yung kay Kristo. So tingnan natin ang mga babala tungkol sa galit. Dito po, inilantad ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo ang anyo ng galit sa puso ng tao. At susugan pa natin na ng talata na kung saan inilalantad talaga ng Diyos ang kasamaan ng galit na nasa atin. At ito'y nasa banal na kasulatan, pero sa unang panahon, sa bagong paglikha pa lamang, bagong pamilya, makikita natin na pinagmasdan ng Diyos ang pagsamba ni Abel at ni Cain. Si Abel tinanggap
yung kanyang pagsamba dahil ayon sa salita ng Panginoon, ayon sa pananampalataya. Bagamat itong kay Abel ay ayon din sa kalooban ng Panginoon, bunga. Hinihingi talaga ang bunga ng kanilang pananim, pero hindi ayon sa pananampalataya, kundi ayon sa kanyang makasariling pride, yung pride ni Cain. Kaya, nung kalugdan ng Diyos, ang pananampalataya o pagsamba ni Abel, si Cain, tinamaan yung pride niya. Nagkaroon siya ng galit. Nabasahin natin Genesis chapter 4 verse 6 to 7. Ganito ang pagkakasabi. Ngayon, nagalit na si Cain at kinausap siya ng Diyos. Ang sarap nun, marinig mong tinig ng Diyos, ano? Ngayon hindi, marinig mong tinig ng pastor. Ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit? Nakita ng Panginoon yung galit. Bakit ka nagagalit? At hindi lang yon. At bakit ka nagngingit-ngit? At yun nakikita sa iyong mukha. Nakita ng Diyos yung puso, nakita yung mukha. Kaya ang galit talaga, sama talaga ng mukha. Kahit anong tago mo, lalabas talaga sa iyong mukha. Then verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Ibig sabihin, from the very start, itong pagsamba ni Cain ay hindi na bunga ng kanyang pusong mabait. Mayroon siyang kinikimkim kay Abel. Bakit po? Pinatay niya si Abel pagkatapos eh. So the same with us. Sasamba tayo rito pero may kimkim tayo sa isa't isang naririto. Pwede ba natin dalhin yun? Nakikita ng Diyos yan. Nakikita sa inyong puso, nakikita sa inyong mukha. Kaya 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Sa English po ganito, if you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Now, alam naman natin, pag sinabing crouching, alam na natin ang picture niyan, whether it is a cat, nagka-crouch, or maaring lion, tiger, o halimaw. Ganyan po ang tindi ng nakikita ng Diyos na didescribe niya kay Cain sa kasalanang nananatili sa kanyang puso. Sin is crouching at the door and its desire is for you. Ikaw talaga hangad nito, lalapain ka nito, sisirain ka nito. Mas maganda siguro mag-alaga ng ibong maya sa puso kaysa mag-alaga ka ng leon, mga kapatid. But you must master it. Kailangan ikaw mismo ang mag-control na sa atin. Muli, choose life and do not choose death. Providence of God. Kadalasan, ang kasalanan ay pinagaganda natin sa panlabas. Sa panlabas natin pakikitungo sa ating kapatid, okay lang. Sasabihin mo mas mabuti na ito, pastor, kaysa namang lapitan ko siya, magkasuwag-suwag namin, sungag-sungag namin to. Mas mabuti na itong manahimik na lang ako. Kaysa harapin ko siya, baka magkasala lang ako. Ano ba naman yan? Nagkasala ka na nga eh. Your sin is crouching at the door.
Kaya sinasabi ng iba, mabuti nitong manahimik. Manahimik nga sa labas pero halimaw sa loob. Tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 29. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. O kita mo, Pastor, mas maigi yung nananahimik na lang ako. Manahimik ka, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon, araw-araw mo makikita yung kinapuputan mo. Mas maigi ba yun? Pagka nananahimik ka, ang tendency dyan, lalabas ang masamang salita. Hindi sa harap ng iyong kaaway, kundi sa talikuran. Maris ka mag-anak mo. Maring kapag kayo na nanghalian, ang ulam ninyo ay si ganito, si brother ganito, talagang galit na galit ako, parang hinihiwa mo yung tenga, galit na galit ako dyan. Inuulam mo ang iyong kapatid. O di kaya sa mga kapatiran, sinishare mo, naghanap ka ng kampi sa iyong sarili para lang i-comfort mo ang sarili mo na matuwid ka. Ang sabi ng Panginoon, huwag lumabas anuman sa inyong bibig. Kaya kadalasan, ginagawa sa biro. Ginagawa sa puri. Yung pogi mo ngayon, Brad. Pero nagpupuyos, pogi mo talaga. Isa naman, may galit din. Dati na yan. Ngayon lang ba alam? O di kaya pupurihin ang labis para insultuhin. Pero ang pinakamabigat na kasalanan tungkol sa galit sa puso ay ang pananahimik. Hindi kumikibo, dinadala, kinikimkim. Mapagkunwari sa labas. Anong nasusulat sa banal na kasulatan? Higit kang nagkakasala kung wala kang kibo. Bakit po? Verse 30. Ayan po sagot. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubo. So anong kasalanan po ron? You are pinipigati mo ang Panginoon. Sa pananahimik mo, sinasaktan mo palagi ang Diyos, ang banal na Espiritu. Kung ilang araw mong tinatahimik yan, ganon din ang araw na kapigatian ng Espiritu sa iyo. Sa iyong pagtatahimik, Diyos ang pinipigati mo. Sa iyong paglayo, Diyos ang pinipigati mo. Sa iyong pagkukunari, Diyos ang pinipigati mo. Nakita niyo ba yung mayroong tinatagong galit? Separate. Nag-isolate siya. Lahat ng mga ito ay napakamali. Napakamali. Sabi nga, kung mali ito, anong dapat nating gawin? Para hindi ako magmukhang plastic, hindi ako mapagkunwari. Para hindi ako makapagbitaw ng galit ko sa loob na matagal na. Anong dapat kong gawin? Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Napakalinaw naman dyan sa ating teksto. Verse 31. Ang sabi po sa verse 31, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin. Hindi mo maalis yan sa iyong sarili. Pati lahat ng kasamaan ay inyong alisin.
Now, ano lang ang makapag-alis ng ating galit? Love. Pag-ibig ni Kristo. Romans 5:5. Nung tayo po ay maligtas, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers all sin. Pag-ibig po ng Diyos na nasa atin, ang ating pong ipadama sa ating kapwa, even to our enemies. We cannot love our enemies. Can you? We hate them. Pero iba na tayo ngayon eh. Christian tayo. Kristiyano tayo. Puso ni Kristo nasa puso natin. At ang ating pahiral ay hindi puot kundi pag-ibig sa Diyos. So paano natin may papayag ating pag-ibig? Paano? Number one is reconciliation. Makipagkasundo. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon. Ipinagkasundo tayo. Diyos at tao may kapuutan. Separated tayo. But sa ating Panginoong Jesucristo, siyang nag-reconcile sa atin. Kaya ang pag-ibig ni Kristo na sa atin, ang siya ring mag-reconcile sa ating kapwa. Matthew chapter 5, verse 23. To 26. Ganito sabi. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you. Ito'y nagsasalita sa naka-offend, sa offender at na-offend. Kapwa sa ating dalawa to. Leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother. Meaning to say, mag-usap. Kausapin. Brad, nakagawa ko nung. Hindi ko matiis to. Lagi ako malungkot. Then, asking for forgiveness. Be reconciled to your brother and then come and present your offering. After that, di malaya tayong sasamba. Kung mayroon ng reconciliation. Verse 25, make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way, so that your opponent may not hand you over to the judge and the judge to the officer, and you will be thrown into prison. Kung halimbawa nagkadimandahan na talaga, abay sa daan pa lang makipag-reconcile na, ayusin na. Ang unang-una po mga kapatid, yung acceptance. Kahit hindi ikaw nagkasala, siya man nagkasala ka na rin dahil sa iyong pananahimik. Brad, patawarin mo ako sa naging ugali ko. Hindi tama eh. Apektado ka, apektado rin ako. Papatawad na ba? Hindi lamang ito sa mga kapatid, kundi sa mag-asawa. Sa mag-asawa. At sa 26, ang sabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Hayaan mo bang lumipas ang emotion mo? Kulong na kulong, bilanggo ka na bilanggo sa iyong galit at po sa iyong kapwa? Hayaan mo na lang itong lumipas? Sa unang pag-aaral natin, dapat emotion, dapat makalaya na tayo. Pero mo, tagal mo tumanda ka na lang, naglalaylayan na ng pisngi mo sa katiis ng galit na sa puso mo. Tapos mamamatay ka doon kung hining patawad. Brad, patawarin mo ako. Mga kapatid, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran. So bakit ka magpapakahirap? Then once kapag nagkasundo, nagkausap kayo, apply natin ang 1 John 1:9.
Kung ipapayag mo, aminin mo ang iyong mga kasalanan, sa Kanya, ang Diyos ay banal at matuwid na ikaw'y patatawaran. So, dapat, reconciliation muna before asking for forgiveness sa Diyos. God can forgive you anytime. Pero how can God forgive you na hindi ka nag-forgive sa iyong kapwa? That is Matthew chapter 5, chapter 6, 5 ba? 6, verse 19, ang sabi, kung hindi mo mapatawad ang iyong kapwa, paano ka patawarin ng Diyos? Basahin ko yon. Yung prayer na tinuro ng Panginoon, Matthew 6, ang sabi sa verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Humingi siya ng kapatawaran sa Diyos after na nakahingi siya ng patawad sa kapwa. Madali tayong humingi sa Diyos, lumuhod sa Diyos, Lord, patawarin, may galit ako ganito. Paano kang patatawarin ng Diyos? Anong katibayan? Nasa una pa lamang wala kang ginawa. It takes faith. It takes faith, great faith, to approach that brother para humingi ng kapatawaran and reconcile. Kailangan na talagang matibay na pananampalatayan. Talagang alisin mo yung kapal ng mukha mo para lang maayos mo ang iyong problema sa iyong kapatid. Then, after that, napakalaya po natin humingi sa Diyos ng kapatawaran. Tapos na ba ron? Reconciliation, forgiveness? Well, hindi pa tapos. Ang sabi po sa ating teksto, verse 32. Ephesians 32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad. No? Yung salita dyan, nagpapatawad. Hindi po magpapatawad, kundi nagpapatawad. Finished. Automatically, you forgive sa mga kapatid mo, kahit sino pa, na mangaring kasal sa'yo. Sabi niya, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. God the Father, forgive us dahil si Kristo ang namatay para sa iyo. God forgive us because of Christ. Hindi dahil sa ating pag-confess, kundi dahil ipinamuhay natin ang ating faith kay Christ. Kaya kung pinamumuhay natin, go to your brother. Reconcile. And then come back and offer your offerings to God. So, paano tayo makalaya sa galit? Yun po kasimple. Kaya sa mundo, ay dapat umaasa ang lahat ng mga tao na makikita sa Kristiyano ang tunay nating kaibahan kaysa sa nakasanayang ugali. Mayroon pong Chinese proverbs pagdating po sa galit. Tinagalog ko uli. Ang sabi niya, di ba pagka tayo may galit, nagsasalita tayo ng hindi natin alam. Marami nagsasabi, kasi gidihogan kong espiritu. Anointed by the Spirit daw. Maraming ganun eh. Di ba? Noong araw, pag may testimony tayo nung Pentecostal pa tayo, salita ng salita, kahit pati sekreto sa bahay, talaga namang nalalantad dahil gusto nyo papurihan ng Panginoon. Tapos sabihin mo pagkatapos, hindi ko alam ginagawa ko. Bakit? Pinasukan ako ng Espiritu. Ang Espiritu po ay maayos. So ganito, ang sabi po ng Chinese Proverbs, ang pinakamabilis na kabayo, hindi magagawang abutin o abutan ang salitang nabitawan mula sa galit. Kaya kung tayo po'y mayroong galit,
marami tayong nasaktan. Marami tayong dapat ayusin. Mabilis masyado ang mga pangyayari. Pero ang pinakamabigat ay yung pananahimik. Dahil banal na espiritu ang kanyang pinipigati. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na muli ninyong pinatibay ang aming pananampalataya sa inyo. Pinalakas ang aming pong pamumuhay sa katwiran. Batay po sa paglilinis ninyo sa amin ng inyo pong salita sa lahat po ng aming hindi namamalayan at nakatagong kasalanan. Salamat po, Ama. At nawa, magligtas din po kayo sa mga taong naliwanagan tungkol po sa galit na ito po'y hadlang sa pananampalataya. In Jesus' name.